Yon, ito mga kababayan, Vice President Sara Duterte, nagsalita na nga ito sa nangyari kahapon, mga kababayan. Pumunta ito sa Villamor Airways, ngunit hindi pinapapasok, mga kababayan. Vice President yan ng ating bansa, pangalaw pinakamataas na pinuno sa ating bansa, at mga senador na sila Senador Bongo, pero hindi pinapapasok, mga kababayan. Hindi man lang pinayagan na makita itong si dating Pangulong Duterte bago ito dalhin, mga kababayan, at ilipad ng eroplano na pagmamayari ni Saldico. Kay Saldico daw yung may eroplano, mga kababayan, mayroon ding mga nagsabi, mayroon ding mga nagkomento, si katulad ni Ma'am Joyce na laging nagbibigay sa atin ng info. Kay Saldico daw, pag-aari daw ni Saldico ang eroplano na yan. Ibig sabihin talagang mayroong sabuatan sa pamahalang ito para talagang maitakas nila itong si dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa. Sa mga kababayan pala natin na natutuwa na naaresto na si dating Pangulong Duterte. Matuwa kayo. Matuwa kayo, balang araw, pagsisihan nyo yan. Dahil kayo mismo ang mabibiktima ng mga durugista, ng mga adik. Yung mga anak ninyo, kung may mga anak man kayo, mga kamag-anak ninyo, diyan nyo pa mararamdaman pag may mangyari sa pamilya ninyo. Dahil na biktima ng isang bangag na tao. Ginahasa, pinatay, itinapon, chinapsap, na wag naman sanang mangyari sa pamilya ninyo para hindi niyo maramdaman na kailangan niyo pala si dating Pangulong Duterte. At sa mga pamilya naman na natuwa, yung pamilya ng mga durugista na natuwa dahil nabigyan na ng hustisya yung kanilang mga nawalang mga kriminal na kamag-anak. Yung mga biktima ng inyong mga kamag-anak, ng inyong anak, ninyong kapatid na mga durugista na mga kriminal. Nananalangin ba kayo na mabigyan ng hustisya? Wala. Ang gusto nyo lang, yung mga kriminal ninyong mga kamag-anak, ang mabigyan ng hustisya. At ito namang human rights. Anong ginawa ng human rights na ito? Itong mga human rights na ito ay para lang sa mga kriminal. Ginawa ang human rights, mga kababayan, para ipagtanggol ang mga masasamang tao. Pag may naaresto ng pulis, pag hindi mabigyan ng due process, halimbawa ay kukulong na walang abogado, hindi mo lang ipinapatingnan sa doktor, magngangawa ang human rights, mga kababayan, sabihin ka agad, bakit ganito yung ginawa ninyo? Kailangan ng yan, makataong pagtrato. Pero yung pagtrato nila kay dating Pangulong Duterte, anong ginawa nila? Wala silang ingay, napakatahimik. Talaga, mga kababayan, nakakalungkot na nangyari sa ating dating Pangulo yan. At yung presidente natin, wala man lang ginawa, kahit man lang pigilin. Kahit man lang sana magkunari, oy mga alagad, huwag nyong gawin yan. Talagang nilipad nila kaagad na may TRO naman sanang lumabas. Pero hindi na pinapakinggan. Talagang tinakas na nila. Kidnap nga, mga kababayan, yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Ito na nga mga kababayan, nagbabala si Vice President Sara Duterte sa pag-aresto ng kanyang ama sa ICC, mga kababayan. Nagbabala itong ating Vice Presidente na mag-ingat tayo sa darating na eleksyon dahil maaring dayain itong mga kandidato ng PDP, Team Suka, mga kababayan. Dahil nga alam nilang malakas na malakas itong mga kandidato na ito. At lalong-lalo nang lumakas ngayon dahil sa galit ng taong bayan, dahil sa ginawa nila kay dating Pangulong Duterte. Mag-ingat tayo, mga kababayan. At ito nga eroplano, yun na ginamit sa paglipad. Kaya dating Pangulong Duterte ay pagmamayari daw ito ni Saldico. Yun ang huwag na natin ito patagalin, sabay-sabay natin ito panoorin. Yes, of course. Siya din ang nasa likod nito. Next move lang, yes. Sorry kasi crucial itong gabing ito, pag hindi malabas yung TRO, ano next move nyo? Hindi ko alam. Hawakan ko ba yung gulong ng airplane na yan? So i-stop mo. How are you feeling, ma'am? Yes. Sinasabi ko lang sa inyong lahat, Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino bibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag labas na sa batas yun.
actually some sort of, I don't know, what do you call it, state kidnapping. Parang ganyan na yung nangyayari. And all because, kahit kumakain kami rito, para kay Duterte to. Tama. and Para kay all, Duterte to, para kay kumakain tayo. Wait lang po. Wait lang po, patapusin si Vice President. Go, Vice. Go, Vice. Wait, ano ba sabi niya? Nakalimutan niya na. Ano yung last line? Kahit kumakain kami rito. Sa TRO, ma'am, TRO. State kidnapping. State kidnapping. Ayun yung last. State kidnapping ka na lang. yes. And all because mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil ang lakas ng vote rate sa 9 candidates ng PDP laban. At mag-ingat kayo ha, I warned you about the budget. I'm warning all of you about election cheating. VP, how do you think should be held accountable dito sa mga nangyari senaryo ngayong araw na to? Sino? Ang should be held accountable. Pag di kayo tumakbo sa Duterte, di na tumakbo sa Duterte. Yes. Kasi sobrang lakas ng black voting ngayon. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, di ba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilihin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Ma'am, ulitin ko lang po, kumusta po yung huling pag-uusap niyo po? Okay naman siya. Sinasabi niya kanina, sabi ko, nandito ko sa labas ng gate, hindi ako makapasok. Sabi ko, hindi kita personal na mabigyan ng instructions, pero tinext ko na, sabi ko minessage ko sa kanila lahat na kung sino man yung nandun sa loob, ano yung kailangan mong gawin. And then he said na huwag ka na magantay dyan, umuwi ka na. So, hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Dapat tayo kampi-kampi Pilipino. Ma'am, how is he taking this? Magkaisa tayo. Nagkausap kami kagabi. And it was okay naman. Sabi niya lagi, daan lang sa legal. Daan lang sa legal. Yun ang sabi niya. Kaya yung discussions din namin, legal. Kumusta yung kalusugan niya? Kumusta yung kalusugan niya? Anong napag-usapan niyo? Oh, yan ang hindi ko alam kasi kung ano yung kanyang mga gamot, ano yung kanyang mga health conditions. Ang pagkakaalam ko meron talaga siyang mga health conditions, kaya siya may nurse na kasama lagi. And then meron siyang mga gamot at meron siyang mga gadget na kailangan na kasama niya lagi. And then, ang pagkakarinig ko kanina, mataas yung sobrang taas ng blood sugar niya, kaya nag-insulin sila. Ma'am, how true are the reports na naginay daw po ng asylum si former President Duterte sa China and what was denied by? Wala. I was there.
in Hong Kong. Wala siyang kausap from the Chinese government. And in fact, sabi niya, kung maalala nyo, 4 p.m. yung flight niya sa Cathay Pacific, di ba? Sabi niya, agahan natin ng 7 a.m. Willingly surrendering himself to the jurisdiction of Philippine authorities, not the ICC. Ma'am, habang lumalapit yung eleksyon, ma'am, tumitindi yung personal na panggigipit. Sa tingin niyo, babaliktad din po ang lahat? Kaya nga sinasabi ko kanina, sir, nandyan yung tao. I mean, tagalin man nila si former President Duterte sa equation, sa midterm elections. Nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating. Matindi ito. Since wala na po yung since tapos na po yung alliance niyo with President Marcos, may we know kung meron bang discussion before during the campaign tungkol dito sa ganitong issue na to? Kung did you ask President Marcos, meron bang promise for him not to turn over former president? Yes. We did not discuss anything about Were there discussions before this? No, with President Marcos, no. There were no discussions with President Marcos, except that I wrote him a letter and then he replied regarding the ICC and that there will be no cooperation with the ICC and we'll release that letter. And how are you feeling, ma'am? How are you feeling? Sino ba kasama niyo sa plane? Ako hindi ko alam. Sorry. Alam ko lang yung mga hindi nakasama sa plane, yung nasa labas. Kasama si Kitty, hindi nakasama? Nandoon si Kitty sa labas. Yes. And Common Law 5 nasa labas din? Yes, si Hanilet nandoon din. Okay. Ma'am, how are So you sino po feeling, yung tatlo, ma'am? ma'am, nakasama? I'm okay. Ano lang ako, kulang sa tulog dahil nagbiyahe kami kanina. Pero kumain ako kanina, huwag kayo mag-alala. Init ako. As Vice President, ikaw pinapinagan mo pa. So parang hindi mo nagagawa yung support and power here. Wala tayong magawa kung susunod sila sa yung Philippine National Police, kung susunod sila sa illegal na mga order, wala tayong magagawa. Yun yung desisyon ng Philippine National Police. Mag-implement sila ng illegal orders. That's what they did with Yusek Zalaika Lopez. So it's not surprising that it is happening. Ma'am, may mga balita na kayo daw po, idinadawit po kayo dito po sa issue ng ICC. Sa tingin niyo, ma'am, baka kayo na po ang next na punta rin after this? Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Handa na, ma'am? Anong handa? Kung handa na harapin, handa na para malampasan, mapagtagumpayan. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado Magastos kasi ang mga abogado. So yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Yes, my mother warned me about me as the next target for the ICC. Ma'am, ba't di pala kayo magkasabay umuwi ng Pangulo? Para pinapalayo ko ba niya sa kumbaga sa circle na kumbaga wag ka na idamay ng pamumulitika? Hindi. Kasi kami, kung napapansin nyo, kahit dati, hindi kami nagsasabay sa airplane. Silang mag-asawa or kaming mag-ama. Hindi kami nagsasabay sa airplane kasi pag nahulog yung airplane, mauubos kami lahat. Kaya never kami nagsasabay sa mga airplane. Kaya hindi rin ako makapagsabi sa loob na kasama ako sa airplane na yan. Ma'am, ito pong private plane, ito pong chartered plane na pinagsakyan po kaya PRRD. Pag-aari daw po ito ng isang congressman na si Congressman Zaldico. Tama po ba? Hindi ko alam kung sino ang may-ari ng airplane. Pero nung nakita ko na sinasabi nila na galing sa Pilipinas lang yung airplane, nakikita na natin na Private. Politiko, ma'am. Ginagawa nila talaga.
Okay. Ma'am, may labag po ba dito, ma'am, sa paggamit ng private plane? Yan ang hindi ko alam. I have to talk to ICC lawyers. Sa ngayon, ang alam lang namin is dapat siya dinala sa local authorities. Ma'am, nag-update po ba sa inyo sila Attorney Torion at Attorney Vic Rodriguez? Mga kababayan, yung may-ari ayon sa isang reporter, tinatanong nga si Vice President Sara Duterte kung totoo ba na si Saldico ang may-ari ng eroplano na yan. Hindi rin masagot ni VP Sara Duterte, pero siguro mga kababayan, dahil nga yan yung mga katanungan, hindi naman siguro magtatanong itong mga reporter na ito dahil mga marites ito, hindi magtatanong siguro kung walang alam ang mga tao na ito. Talagang ginamit talaga nila mga kababayan yung kanilang kapangyarihan para maitakas nila si dating Pangulong Duterte. Ganun sila kasama. Ganun sila kadimonyo mga kababayan. Grabe ang administrasyon ito. May karma din naman na darating mga kababayan. Hindi naman lahat ng panahon kayo ang magtatagumpay. Ngayon kayo yung nagtagumpay. Kayo yung nakakaangat. Pero pagdating ng mga ilang araw, babagsak din kayo. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout lang muna tayo. At ulitin lang natin yung birthday ng anak ni Ma'am Berje Verhel Di Diyos ng Pulilan, Bulacan na si Rujen Verhel Di Diyos. Happy birthday. Birthday niya ngayong araw na ito. Happy birthday sa iyo, ma'am. Shout out na rin shout out kay Ma'am Idisa Borby at sa lahat-lahat kay Ma'am Joyce ng Japan. Sa lahat-lahat ng mga sumusuporta sa ating YouTube channel, maraming salamat sa inyo. At hanggang dito lang muna. Once again, this is Rundi TV mo. Oy, Roni, masaglang shout out ha. At sa lahat-lahat kay sa lahat ng mga taga-suporta at lahat ng mga Maka Duterte, kahit na hindi Maka Duterte, shout out sa inyo lahat. At hanggang dito na lang muna. Once again, this is Rundi TV. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.